Eliseo ba? Elisha? Oh. Na? Oh, sorry. Patay na nga I'm bukog always stepping on ni your Propeta foot. Eliseo. There was still Nakapabuhi ang patay tayo. the anointing, the presence, and the power of God in his dead bones. Hallelujah. Ikaduhang Hari 13, 2021. No, so, naagihapon ang presensya, ang dihog sa Ginoo igsuon, bisan sa bukog na lang ni Eliseo. Hallelujah. So they had this dead guy. They were in a hurry. They threw him in Elisha's grave. They threw him in there. What No, so, happened? nagbitbit sila patay manggod ato, naglubong sila ba? Tapos gadali, no, murag ano sila gisulong? O What naigubat, happened? nahadlok sila. Kailangan na lang gilabay ang patayng lawas dito sa lugnanan ni They cast the man Eliseo. into. Then what happened? Scroll up. Iya. Sa diha nga sila And naglubong, when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood to his feet. hallelujah, na ang patay nga lawas igsoon sa ila ang gilubong, dito nila gilabay, natunong atong mga patayng lawas sa Okay. bukog ni Eliseo, nitindog tong patayng lawas, ug nabuhi. Hallelujah. Now Hala? who had faith? Kinsa man ang adunay Who had pagtuwa faith to? here? Dili po tong patay. They're both dead. Pareha man silang patay. Di ba? Oh. Did it take faith? No, nagkinanan ba dito pagtuo? Wala. Bisan patay. There was an anointing there. No, kaya naaman ang dihog good. Hallelujah. So much anointing in his bones brought this dead man to life. No, grabe ang dihog ba nga niabot yun, nanuot suot. Wow! Magic sarap yun angtod sa bukog. Nanuot suot yun ba? Pulo ka kilo. So imparting and setting in place church government and ministry anointing. Hallelujah. No, so apil niini ang pagpandong sa kamot mo ang pagpasa o pagpahimutang sa panggobyerno sa Dios ug sa dihog sa buluhaton. Placing proper church government. No, buot pasabot ang pagpahimutang ug insakto nga panggobyerno sa iglesia. We're talking about the multiple eldership of deacon, elder, and bishop. No, mahitungod ni siya sa mga unsano, katabang ug mga obispo. We have elders here So natay mga Leaders. kapanguluhan dire who have been ordained, nga giordinahan, who are anointed. nga dinihugan. Amen. They are the government of God set in place by God No, sila ang gobyerno sa Ginoo nga gipahimutang sa Ginoo. to pastor the church, to help pastor the church. No, para tabangan ang simbahan nga nga matultulan ta ba nga kanang bitang mapastulta or kanang magiyahan. They may not be called by God to be a fivefold pastor, but they all have a pastor's heart who No. wants to help you. So dili man tanan nga leaders na to or dili man tanan natong pangulo kay mga gitawag sa Ginoo nga pastor, apan anaa sila'y kasing-kasing sama sa usa ka pastor, sama sa usa ka magbalantay nga magbantay sa inyo They're the ones who come to your home. They're the ones who visit you. No, sila tong tigadto sa inyong mga balay, tigbisita sa inyo They hear that you're sick, they come to you. No, makadungog sila nga nagmasakiton mo, moadto sila sa inyo They hear you have a problem, they come to help you. No, makadungog sila nga naamoy problema, moadto sila sa inyo But some of us say, no, I don't want you. No, ang uban. Don't visit me. Nga pananguban kay mo ingon mga dili ko ganahan, ayaw ko bisita Huh? And we argue with them about their doctrine. Dayon makig-away, makiglantugi ita nila sa ilang doktrina. Sometimes Usahay, we don't want to be corrected. no, dili ta ganahan nga magpabadlong, dili ta ganahan nga mag-correct. You wouldn't do that, would you? Kinsa man? Why are you all so quiet? This is what happens sometimes in families. No, so usahay ngani gyud may tabo sa pamilya. No condemnation. No, dili man ni siya pagpanglaglag. This is what happens. No, mao lang gyud may tabo. I'm only saying that because the leaders, these ordained men and women of God, are here to help you, No, so nganong ginasulti ni Daddy Igsoon tungod not to hurt you. kay kini nga to ang mga giordinahan nga mga pangulo
Gibutang na So- sila sa Ginoo para tabangan ta, dili para pasakitan ka. Would you rather have me come and correct you in your home, or would you rather have them come and correct you in Unsa your man home? mosugot mo nga, unsa man inyong gusto, si daddy ang moadto sa inyong balay para badlongon mo or ang leaders nato mo moadto sa inyo ah? What is your choice? Unsa man ang inyong gusto? Leaders. GM ba dyan ang? Huh? Or junior? What? GM lang daw. Sinuot-suot ang Not everyone prefer me. Napasa-pasa na. Oh. No, you don't want me, because if I have to come, it's because you didn't listen to the leaders. No? That's why I come. No, kung moabot na gani sa punto nga si daddy na ang moadto sa inyong balay, no, kay para koreksyonan or para insaktuon ang ingayan nga insaktuon kana tungod kay wala na minaw sa leader. You don't need me to come if you'll just listen to the leaders. No, so dili na gyud nato kinahanglan nga si daddy pay moadto sa atoa kung maminaw lang gyud ta sa atong leader. Because they're there to bless you, to help you, not to Okay. curse you. Ang trabaho ani atong mga leader kay para man nga mapanalanginan ta bisan usahay nga dili ta ganahan. No, dili na para bitaw nga kana bitong duton ta. This is proper church government. No, kay mo ning itsura sa insakto nga panggobyerno sa iglesia. Amen? Amen. So they're coming to lay hands on you. No, so mo nang ginabisita mo, ginabisita ta kay para tapiunan ta sa ilang mga sagpa. Charot. Bitaw, wala ra gyud pud na nagpa niya No. mga leader, oy. No, they're not coming there to hurt you. No. Para ampuan ta. But remember, leaders are human and they make mistakes. Ngayon, numduman po nato nga atong mga leader igsoon, tao na sila. No? Dili lang murag tawo. No? Diba? Makabuhat po na sila og mga sayop. No? We give each other gracia, No mo nang tagaan natong usag-usa og grasya. I hope. No? Amen? Sa murag dili tawo, tawo pa kaya? Okay. Tawo So, si punon gud. Acts 14:23 ordained them, laying on of hands and ordination. They ordained elders in every church. Acts 20:17 and 28, and Acts 14:23. So when they ordained the elders, the apostles would lay hands on them to ordain them. No, sa buhat 14:23, dayon sa buhat 20:17 ug 28, giordinahan nila ang mga leaders, no, pinaagi sa pagtapion sa mga kamot. Acts 14:23, Acts 20:17 and 28. To lay hands, when the apostle lay hands on a leader to ordain them, what they're doing is they're imparting their authority to them. No, so sa diha nga ang usa ka apostol o ang mga apostoles nagtapion sa ilang mga kamot. Sa tawo nga ilang gitapiunan or giordinahan, ang ginabuhat ana sa usa ka apostoles mao ang pagpasa sa iyaang awtoridad ngadto sa iyaang gitapiunan nga pangulo. You understand that? Nasabta nato? Amen. So when a leader comes to you, it's under the authority that was given to them by God through me and mom. Subot pa sa butigsoon, sa diha nga adunay leader, kung adunay leader nga moduol sa imo or moadto sa inyo moadto sa imo no, gitagaan na siya og awtoridad gikan sa Ginoo nga pinaagi ni daddy ug ni mami. Are you understanding? Amen. Amen. Nasabta nato? So we honor people's authority. So mao nang ato ang ginatahod ang awtoridad sa tawo, Even if we don't agree with them, we honor the office. no? Ato ang ginatahod ba ang katungdanan nga iyang ginahawiran. Muna mo tahod ta bisan og dili ta muuyon sa iya. The office. Apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor, deacon, bishop, elder. No, ang gibuhatan ba ang katungdanan sa apostol, pastor, propeta, ebanghelista, magtutudlo, unsyano, katabang ug mga pangulo. Ephesians 4, Efeso 4, 7 through actually 13, he gave 5 callings which identified by burden and vision. All became ordained elders when matured. Sa Efeso 4:7 taman sa 13, naghatag ang Ginoo sa 5 kapilo nga mailhan pinaagi sa ilang gibug-aton ug mga pananawon. Ang tanan nahimong inordinahan nga mga kapanguluhan sa diha nga nahamtong. See, some of our leaders, they're not called to fivefold.
So, ang uban sa ato ang mga pangulo, wala gitawag sa 5 kapilo. but some of them are. Apan ang uban kanila gitawag sa 5 kapilo. But all fivefold start out as being an elder. No? Apan, ang tanang naa sa 5 kapilo, nagsugod yun na siya nga mahimong pangulo. Being an elder is training into maturity. No, kaysa diha nga mahimo kang pangulo, mao ang imo ang pagbansay ngadto sa pagkahantong. Okay, Nilo? So, I believe that Nilo is called by God to be a prophet. So, nagtuo si Daddy nga sinilo gitawag sa Ginoo nga usa ka propeta. But he hasn't stepped into that office yet. Why? Because he's too young. No apan wala pa na niya ginalakwan nga katungdanan nga isip usa ka propeta tungod kay bata pa man kaayo siya. You are in training. You're in maturing. Ginabansay pa man ka, ginasangkapan, ginahamtong. Why are you embarrassed? I'm not the one who called you. Ayaw kaulaw nil kay dili man si Daddy ang nagtawag nimo ana. Why do we think that? Because you have visions, you have dreams Yes. on a regular basis. Is that true? So ngano nga mo na Okay. ang ginatuuhan ni Daddy ug ni Mami tungod kay kanunay nga adunay mga pananawon ug damgo sinilo. So our biblical understanding, that's a seer prophet. No, sa biblikal nga pagpanabot, ang tawag ana kay usa ka propeta nga may kanang kanunay nga makadawat og mga But right, pananawon. you have a Seer. lot of maturing to do to step into that office. Ug gikinahanglan og daghan nga pagkahamtong para nga Lot to malikangan learn. kana nga katungdanan. That's a good thing. It's not a bad thing. Daghang pang angay nga makatunan. Ug maayo na. I wish there was a mature prophet here to work with me. That's true. I Noon- wish. no, I need a mature prophet to help me. Si Daddy naninguha gyud siya. Nga unta adunay hamtong nga propeta nga makauban niini nga buluhaton para makatabang sa iya. So would you hurry up and grow up? I need you. So mo nang pagdali og tubo nil. Kay gikinahanglan jud kay kanhi Daddy. But I want you to realize this because how important your call is and you're in training. Yes, no? Gusto ni Daddy nga ma-realize nimo ninil kung unsa ka importante ang imong tawag, nganong importante ang imo ang calling ug ang imong training karon. Is that okay? Okay ba, Nel? Okay, go. Okay. So some of our elders who are ordained as leaders, they might not be called to a fivefold, but some of them might be. Time will tell. That's true. Time No, will tell. Ang uban sa ato ang mga inordinahan nga mga pangulo, posible nga gitawag sa 5 kapilo, posible pud nga dili, no apan ang panahon lamang ang makasulti ni ana. But they're all pastoral. They all naturally care for the flock. They care for you. Apan ang tanan nga inordinahan nato nga mga pangulo igsoon kay natural nga may pastoral nga kasing-kasing. But pasabot natural sa ila nga gusto nila nga muatiman og kanang naipagtagad sa inyo . So everyone look at 1 Corinthians chapter 12, verse 18 and 28. Yata sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 18 What's ug 1 Corinthians 28. chapter 12, 18 say? Unsa gingon diha sa unang Korinto 12:18? Yes. But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him. Amen. See, it's God who sets. No, ang Ginoo ang nagpahimutang. It's God who calls. Ang Ginoo ang nagtawag. It's not an organization. It's not a man. It's God who calls. Amen. No, dili ang organisasyon, dili ang tao, apan ang Ginoo ang magtawag. Verse 28. Sa 28. And Oh. God has set some in the church. Amen. First apostles, second prophets, third teachers. After that, miracles, then gifted healings and helps. God set these in the church. Hallelujah. No, ang Ginoo ang nagpahimutang, ang Ginoo mo'y naghanay ani igsoon. Una ang mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, dayon ang mga may gasa sa kaayuhan, sa pagtabang, sa pagdumala ug ang nagkalain-lain nga mga pinulungan. Yet men in the church have removed the things that God set in place without any biblical support. Tinuod. No apan ang tawo igsoon nagtangtang sa kung unsay gipahimutang sa Ginoo, unya wala ra ba sila biblikal nga pagsuporta niining ilaang pag-claim nga wala na daw Okay. ni nga mga gasa. It's interesting. What is missing here? No lang tawa unsay kulang dire, unsay wala.
Notice that. Why isn't pastor there? No nganong walay pastor diha igsoon? Are pastors not important? Dili ba importante ang mga pastor? Importante. Pastors are part of the fivefold. No apil sila sa 5 kapilo. So why did God not include pastor here? Nganong wala man giapil sa Ginoo diri ang pastor? Now, men has made up their own doctrines as to why. No, ang mga tao igsoon naghimo og nagtumutumo silang kaugalingong doktrina ngano. But I find it interesting that man-made religion and tradition, the emphasis is on the very gift that's not listed here. Apan maka-interesado igsoon nga lantawon nga sa relihiyon ug tradisyon kay ang ila ang pagtuto kay naa sa gasa nga wala na lista ani. Are you understanding what I'm saying? Nasabtan ninyo unsa iyang gipasabot igsoon? They're emphasizing the office of a pastor, which not listed here. Nga ang ilang gitagaan og dako kaayo nga katungdanan o dako kaayo nga kanabitang pagduot or importansya karon kay kung unsa ang gasa nga wala gipahimutang diri. And they're de-emphasizing the apostle and the prophet. Unya wala nila gitagaan og gibugaton ang mga apostoles ug mga propeta. Religion and tradition tends to emphasize all of these things. They de-emphasize the prophet, the apostle, miracles and gifts of healings, and tongues. They de-emphasize all these things that God set in place. Tinuod. Do you understand? Nasabtan ninyo igsoon nga sa relihiyon ug tradisyon igsoon kay ila ang ginakuhaan ug gibugaton ang mga apostoles, propeta, ang mga milagro, ang mga gasa sa kaayuhan ug ang pagsulti sa lain-laing mga pinulungan. This is the biblical order of authority. No apan mao kini ang biblikal nga hanay sa awtoridad igsoon. The biblical order of responsibility. Ang biblikal nga hanay sa responsibilidad. It's not a biblical order of a hierarchy. No dili sa biblikal nga hanay sa kung unsay kinsay una, kinsay taas, kinsay mas dako, kinsay mas taas og posisyon. The fivefold is not amo. No tungod kay ang 5 kapilo dili siya mahitungod sa kung kinsay amo. Jesus is amo. Si Jesus ra gyud ang atong amo. Hallelujah. It's a position of responsibility. No kay posisyon siya sa responsibilidad igsoon. In religion and tradition, they say, I am a pastor and you are here to serve me. No sa relihiyon ug tradisyon, ang kinaiya kay ako pastor ko, naa ka diri para alagaran ko. Are you understanding? Do Nasabtan? you remember your past in church? But Jesus said, I did not come to be served, I came to serve. Hallelujah. No apan si Jesus mismo nagingon igsoon nga wala ako mianhi alang sa aron nga alagaran apan aron nga moalagad. So, apostles, prophets, teachers have been set in place by God to serve the flock. Amen. So ang mga apostol, propeta To o serve mga the magtutudlo people. igsoon kay gipahimutang sa Ginoo kay para nga moalagad sa panon sa Dios. They're servants of the Lord, No mga alagad kini sila sa Ginoo, not amo. dili amo. There's a difference. Lahi kalainan na. Yes, they have authority. Tinuod na sila autoridad. Look at Ephesians 2:20. Ang tawad diya sa Efeso 2:20. What is the foundation of Unsa the church? unsa ang pundasyon sa iglesia? What does it say? Unsa gingon diha sa 20? The household of God are built upon the foundation of what? Apostles and prophets. With Jesus being what? The chief cornerstone. Hallelujah. Do you know what the cornerstone of a building is? Kabalo mo unsa nang batong pamag-ang igsoon sa usa ka tinukod? The cornerstone is what helps align the whole building. No ang batong pamag-ang mauna siya katong bato nga motabang nga magpabilin nga insakto sa kanang bitong matunton niya nga insakto ang hanay sa tibuok nga tinukod. In the building plan, No sa plano sa on pagtukod, the land, no sa yuta, they know exactly where they want to put that building, exactly in orientation to the piece of property. no so kabalo sila kung asa nila ipahimutang kanang ilang tukuron diha sa ilang lantawon nga ilang tukuron nga property. If the cornerstone is incorrect, moved one way or the other, even this much, No kung ang batong pamag-ang igsoon dili insakto ang pagpahimutang bisan ning ani na lang kagamya. the whole building will be
will be crooked. It will be out of order. It will No, not align with the blueprint. Ang tibuok nga tinukod igsoon kay maghirig dili siya mainsakto sa kung unsa ang plano. So, Psalm 127:1 says, unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. No, sa Salmo 127:1 igsoon nagingon diha nga gawas kung ang Ginoo ang magtukod sa iyang panimalay, sila nga nagbudlay sa pagtukod niini nagkawang lamang ang ilang mga paghago. And religion and tradition ignores the word of God and tries to build their own house and then wonders why there's so much failure. Tinuod. Sa relihiyon ug tradisyon igsoon kay nagtukod sila sa ilang kaugalingong panimalay, sa ilang kaugalingong mga pamaagi, unya matingala pa sila ngano nga daghang sayop. And it is the same in your house, igsoon. No, ing If you anak do po- not allow the Lord to be your Lord and build your house for you, your house will fail. Hallelujah. Sa samang pamaagi igsoon personal pod sa ato at tagsa maaplikar nato nga kung dili ang Dios ang magtukod sa ato ang panimalay, kung kita'y magtukod igsoon sa atong kaugalingon, mapakyas gyud ta. And the apostle and prophet are the foundation of the church. No, ang mga apostoles ug mga propeta sila ang pundasyon sa iglesia. And religion and tradition ignores the word of God and removes the apostle. No, ang relihiyon ug tradisyon igsoon ila ang ginabaliwala na lang ang pulong sa Ginoo pinaagi sa pagdumili o pagsalikway sa mga And apostoles. it's set at the head of authority, pastor, and a board. No, unya ang ilang gipahimutang nga may awtoridad mao ang pastor ug ang mga board. You know a board? Kabalo mo ang board, board members, board of directors. They decide what's going to do by a vote. No, buot pa nga, aduna sila yung mga officers nga depende pahimutang na nga mga officers depende sa boto. Magbotohanay sila. Mag-election pud sila. Instead of by the word Simbahan. of God. Imbis nga pinaagi sa pulong sa Ginoo ang pagpili. Do you know in church, if the board do not like the pastor, they can vote them out. Kabalo mo nga kung ang usa ka simbahan adunay board. We don't no? like what you're doing. Bye-bye. Kung ang mga officers sa simbahan, dili sila ganahan sa winalihan sa pastor, or dili sila ganahan sa pastor mismo, moingon sila nga, ato na siyang petisyonan. Pulihan nato, ilisa nato laing pastor. Katong maguyod nato. Kung katong muwali ra sa kung unsa tong gusto madunggan. Happens all the time. So, nahitabo na siya igsoon. You start to help the church to become holy. No, They don't want tabangan. to become holy. Bye-bye. Kung ang pastor ganahan niya dalon ang iyang ginabantayan nga panon ngadto sa pagkabalaan tapos ang iyang ginabantayan dili ganahan nga magpakabalaan moingon na sila be. The pastor allows the gifts of the Spirit to come in. Guess what? The No, kung board in the denomination. Bye-bye. No, if you do this, we'll kick you out. We don't allow No, that kung ang here. pastor iyan ang ginatugutan ang mga gasa sa espiritu nga mamuhat sa iyang iglesia, ang board ug ang denominasyon moingon nga ay dili na pwede dire. Kung buhaton na nimo tangtangon ka namo. Okay. So this scripture is sinfully ignored. No, so kini nga bersikulo igsoon kay makasasala nga gisalikway. Every fivefold has a different burden. So ang tanan ang nagkalain-lain nga lima gitawag sa lima ka pilo igsoon kay nagkalain-lain na ang ilang gibugaton. So, Ay. Oy. So, Nilo, what is your burden? In one word. Bible abuse. Unsa imong gibugaton nil? That's the burden of an evangelist. Sa ebangelista na. Ikaw unsa imong hilak sa imong kasing-kasing? What is more important in the body of Christ to you than anything else? Para nimo. Oh, yon. What? Holiness. Holiness is the burden of a prophet. To bring holiness to the body of Christ. No, ang gibugaton sa ka propeta mao ang pagkabalaan sa lawas si Kristo. Doesn't mean a prophet don't care about souls. No, dili Doesn't bot mean pasabot that. nga ang propeta walay pakialam sa mga kalag. What is the burden of the pastor, pastora? What is your burden? What? For who? The flock, No? So ang pastor ang iyang kasing-kasing kay magatiman sa kalag. right?
One of the members of the flock is having sin trouble. What do you do? Oh, it's okay. Come to me. But an apostle's like, how long have you been going to church? Why are you dealing with that sin problem? Time for you to grow up. But the pastor's like, oh, yeah. No? So, kung ang pastor igsoon, model sila, for example, sa usa ka miyembro nga, doon ay problema sa pagpakasala, nga na sila nga, ali, diri, anong gibuhat man to nimo? Di ba? Pero ang apostol, kung sa nakakadugaya, Because that's what the pastor's supposed to do. di ba? So, ingana gyud ang pastor. Ang apostol, lahi pod sila. No? Ano man eh. Pero na gugma. The apostles' burden number 1 is for proper doctrine. Ang primera nga gibugaton sa kasing-kasing sa usa ka apostol igsoon kay insakto nga doktrina. Because if our doctrines are wrong, everything's wrong. Kay kung sayop ang doktrina sa simbahan, kung sayop ang doktrina sa usa ka Kristohanon, sayop na gyud na tanan. You understand that? Nasabtan na to? The church is so messed up for improper doctrine because they don't have fivefold in place to Correct. help them keep their doctrine in proper biblical perspective. Correct. Nung nagkaguliyang ang iglesia karon igsoon tungod kay wala gipahimutang ang 5 kapilo nga magtudlo sa insakto nga mga doktrina diha sa lawas ni Kristo. Mauna ang mga Kristohanon karon kay nagkandaiya-iya na lang og paminaw bisag asa. Bisag unsa na lagi paminaw. The apostles' second burden is for the body of Christ, not just the local body, the worldwide body of Christ. No, ay kaduha nga gibugaton sa usa ka apostol kay ang kinatibuk-an nga lawas ni Kristo, dili lamang ang lokal nga panimalay sa Dios. The thing that breaks my heart the most is if you're not mature and you're unwilling to become mature. No, ang usa sa makapabuak yun kaayo sa kasing-kasing ni Daddy Igsoon, mao nga kung makita niya nga dili ta hamtong ug kung magdumili ta nga mahamtong. If you're unwilling to become mature, that breaks my heart. No, mo nay makapabuak sa kasing-kasing ba kung magdumili ta nga mahamtong. But God has given us such a fabulous family here. Amen. No? Apan aduna Praise the kitay Lord. kanang nindot kayo nga pamilya Igsoon. It Hallelujah. It breaks my heart, the condition of the body of Christ. Nga mabuak ang kasing-kasing ni Daddy sa kondisyon sa lawas si Kristo. The average Christian stuck in religion and tradition. No, ang kasagaran nga Kristohanon nga nadasok na lang sa relihiyon ug tradisyon. Not being trained and equipped to do the work of the Nga ministry. wala matudloi, wala masangkapan nga mabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Noon. We're here to help change that, all of us together. No, mo nang naata diri karon igsoon, mo nang naata diri, naa ka ni nga pamilya kay mutabang ta sa pag-usab ni ana. And the burden of an evangelist, Ang gibugaton sa usa ka ebanghelista, not just to win souls, but to equip the entire church to win souls. amen. No, ang gibugaton sa usa ka ebanghelista dili lang kay para mukabig og kalag. Ang iyang kasing-kasing nga makatudlo sa tanan nga mga bigpod og kalag. To impart that passion into everybody. Nga mapasa niya na The nga importance of kasing-kasing. winning souls. No, kung anong importante ang mga big ug kalag. And the teacher, Ang usa ka what's the burden magtutudlo, of the teacher? unsay gibugaton sa usa ka magtutudlo? To teach. No, nga To magtudlo. teach. To ground the What to body teach in you. Christ in the Word of God, to deepen. They go into detail. Mm. They're very detailed. No, detalyado sila. Gusto nila nga ipahimuta nga mas mulalom pa ang pagpanabot sa Kristohanon sa pulong sa Ginoo. We don't have any teachers here that I know of. No, wala pa tayo na ilhan, yan ini nga pamilya nga gitawag sa Ginoo nga magtutudlo. But if you just love to read and study and that's all you would prefer to do is read and study, Apan you kung got anybody here like that? Nani nyo dire nga ang tanan ra gyud nga inyong gusto kay magsigig ra gyud tuon, magsigig basa, magsigig tuon, magsigig basa. Raise your hand if you just can't live without reading and studying. Kinsa ninyo dire? Kinsa ninyo dire? Kinsa ninyo dire nga ganahan kay mo nga kanang tanan ninyong gustong buhaton kay gusto ra jud ko magbasa, ganahan ra gyud ko magsigig tuon. No, you're fighting just reading a book and giving a book report. Oh. And you only got 2 weeks. Get her done. 2 more weeks. Do not procrastinate. Hoy, duha na lang kasi mana ang nabili na. Ayaw mo paglangay-langay.
if you would have read your book for only 15 minutes a day, you would be done already. Bitaw. No, kung nagahin mo 15 ka minutos lang kada adlaw, mahuman na unta mo. I'm telling the truth. Oh, tinuod na. My leaders have had a month. I still don't have my book report Ano? from all of them. Aw. Wala. That's not funny. I'm just teasing you. Seryoso ba yung tawad siya? Salot. Ah, cute. Oh. That was so cute. Don't procrastinate. Ayaw mo It's paglangay-langay. You don't have an excuse. O, wala na mo ikuan. Don't have an excuse. Wala na mo ikarason. I don't want to hear from you on December 2nd. Dad, I didn't get my book report done. I don't want to hear that. O dili sa ganahan niya, ini ka December to, makadungog siya nga, nay mo ingon nga, Dad, wala pag ko na human. And I'm smarter than on December 1st, you give me a book report and it's this big. Wala ka. I'm smart enough to know what that means. That's 64 na gyud ka, Dad. No, so, nakabalog yun You're si Dad. smart enough to know what that means. No, kung ipasa daw ninyo, December 1 na, tapos sing anig pa kamubangin nyo ang kuan book report, but pasabutan na, nag-cramming na. Nagdali-dali na ba? Nagsulat na lang ka ng dinalian. No! Mutangan pa, may You got the book reaction. report yet Wow. done? You got it done yet, Dia? Ate Dea, man, You got it done yet, Kyle? Ikaw, Kokong? Huh? Oh yeah, Warren. there'll be no excuse, no excuses. Na, wala na tayo kuanan ni ikarason. Why? Why? Because I'm mean? No, agi ba kay maot sa batasan? I'm so mean. Maot sa batasan si Daddy ba? Klaro yun, no? Dito, no? Ang teacher, ganahan yun na sila mag-book report. No? What? What'd he say? Basketball? Ah, basketball. That's no excuse. Where's your priorities? Na, o diba? Asa man ang atong prioridad? Wala lagi tayo marason. You playing basketball 24 hours a day? Ah. I don't think so. Tibok adlaw dahil ka magkuan, mag-basketball. You go to school 24 hours a day? I don't think so. No, mo ato baka tibok adlaw dahil ka na sa eskwelahan. You're working 24 hours a day? Tibok adlaw baka nagtrabaho? Are you ministering diba? 24 hours a day? Nagministeryo ba ta tibok Don't think adlaw? 24 oras ba ta? Nag-ampo? 24 oras nagatrabaho, gaskwela? Oo, tibok adlaw cellphone. Why is it okay in school? Did they let you fall asleep in school? Sa They eskwelahan, let you not give your homework? tugutan mo sa school nga dili But in magpasa church, og homework. oh, I can't believe they're making me do these things. No, pero sa simbahan kay moingon dayon tang hala, ngano man no nga nalagi tay mga assignment sa simbahan. Prera na. I'm going to quit this church and go to the easy church down the street. Na, moundang ko mohawa ko diri ani nga simbahan adto ko atong sayon nga simbahan. All they want is my tithe. No, kay dito basta mohatag ra ko sa ko ikanapulo. Sa katedral. Okay. Hallelujah. I'm just encouraging you. No, ginadasig lang kay igsoon. Get it done. Tiwasa na. All right. I already got some book reports, and oh my God, the revelation that they wrote down, they got from the Lord. I'm so proud of them. No, so nakadawat na sa pipila ka mga book report o kanang nangangha siya sa mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo sa ilaa. Murang gipasigarbo niya sila. I wish I had known what some of you know at your age. No, so si Daddy kanang naninguha ay kanabang nagdaho ay kanabang nangandoy siya ba nga unta kung niadtong edad nato siya kung kaedad nato siya katong panahon nga sa edad pa nato siya ingana na untang iyang pagpanabot sa pulong sa Ginoo. All right. Ministry, laying on of hands.
1 Timothy 4:13-14. Neglect not the gift received by laying on the hands of the presbytery. Hallelujah. So the Apostle Paul is telling Pastor Timothy, do not neglect laying on the hands of your flock. Lay hands on Sa them. unang Timoteo 4, versikulo 13 taman 14, giingon diha ni Pablo, kang Pastor Timothy, nga ayaw pasagdai or ayaw ibaliwala ang pagpandong sa imong mga kamot. It's legitimate ministry. No, kay tinuod ka na nga buluhaton. And then there's that verse, 1 Timothy 5:21-22. Lay hands on no man suddenly. No, Have discernment. Unang Timoteo 5:21 taman 22, ayaw pagdali-dali sa pagtapion sa imong kamot sa bisan kinsa, pagbaton og pag-ila sa espiritu. 21 niya. Yung. Look up. Busog You sa haven't hangin. even had your bulad yet. Busog sa hangin. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. No? So ayaw ipatapion ang imong kamot sa bisan kinsa nga diha dayon ug ayaw kahimo pakig-ambit sa bisan kinsang sala sa mga tawo. Ipabili ng imong kaugalingon nga putli. Paul's given the pastor instructions So si Pablo dire iyang ginatagaan og instructions si Pastor Timothy. all through 1st and 2nd Timothy, 1st and 2nd Thessalonians, he's giving instruction. No, sa una ikaduhang Timoteo ug una ikaduhang Tesalonica nagahatag sa og mga pagtudlo, instruction, mga sugo. Same thing we do to you, we give you instruction. O pareha pod karon nga ginatagaan ta og instructions. Yeah, amen. That's Amen. right. That's the good attitude. Amen. Amen. Give me more instructions, Dad. No? Give me more instructions so I can disobey them. Ay, ayaw. I'm only kidding. I'm only joking. Nga na daw dapat. Wala Nga, hila. amen. Sige, Dad. Sugua pa ko, Dad. Tagay pa ko bagong buluhaton, Dad. Okay. Amen. Acts 6:6, they did ordination of deacons. They laid hands on them to impart authority. No, sa buhat size, nag-ordina sila sa mga katabang. No, ila ang gitapion ang ilang mga kamot alang sa pagpasa sa autoridad. In Acts 13:2 and 3, they fasted and prayed and then laid hands on them, and they departed on a ministry trip. Sa buhat 13, 2 taman 3, nagpuasa ug nagampo sila dayon, nagtapion sila sa ilang mga kamot, ayha nila sila gipalakaw sa ilaang ministry trip. They were blessing them No, gipanalanginan nila katong mga nagministry. before they go on the ministry trip. No, nang lakaw man kanang nibiyahe ba. So Praying gitapion na over nila. them. No, giampuan sila. Amen? Amen. So, we're all going to fast this whole week. We're all going to fast this whole entire week. And then on Wednesday, I'll meet with you. You can lay hands on us. Wednesday. Look how happy they are. Ana si Daddy, magpuasa daw ta tibuok semana. We're going to fast all Dayon week. karong Miyerkules sa dili pa mi mulakaw, magkita daw tang tanan kay inyong pandungan si Daddy. Gayud? Ano sa Daddy, ha? Some of you can't go 1 hour without eating. What? Maugrat si Daddy, mother. You're like Maugrat children. ka mo din. No, ang uban daw nato kay dili daw nato kayo I know isa. you can. Bisag isa ka oras ba nga dili makakaon. Pareha sa bata ba sige sa kuan sa mual. Sige usap-usap. Mark 6:3-6, they laid hands on a few sick and healed them. Marcos 6, 3 taman 6, nagtapion sila mga kamot sa pipila ka mga nagbalatian ug naayo sila. Mark chapter 10:13-16, they laid hands on the children to release blessings to them. Marcos 10, 13 taman 16, nagtapion sila mga kamot sa mga bata para sa pagbuhay ug panalangin sa mga bata. What you got in your hair? Coconut oil? Anointing oil. Coconut. Dili oy. I'm teasing you.
Okay. Deuteronomy 34:9, Joshua full of wisdom, for Moses had laid his hands on him. Hallelujah. Moses imparted the wisdom of a leader. So Before Moses died, he ordained Joshua, Deuteronomio laid 30, hands on him. He imparted everything that God gave him into Joshua now as the new leader. Deuteronomio 34:9. Si Josue napuno sa kaalam kay si Moises nagtapion sa iyang kamot kang Josue. So gitapiunan ni Moises si Josue isip nga bagong pangulo kay mamatay naman padulong si Moises. So gitapion ni Moises ang iyang kamot kang Josue, gipasa niya ang tanan nga iyang nabatunan nakatunan gikan sa Ginoo ngadto kang Josue. So summarize, the laying on of Deuteronomy hands 34:9. speaks of anointing from heaven being ministered by and through the believer in church ministry. Anointing and faith will bring an impartation to heal, baptism in the Holy Spirit, and by anointed ministry imparting gifts of the Spirit. This is almost non-existent with those who are not Holy Ghost baptized. Not just ministry, this also requires faith by the believer to receive. When empty hands are laid on empty heads, nothing happens. That's We true. must all wait upon the Lord. Hallelujah. No, so, alang sa pagtapos, pero wala pa gyud siya nahuman, no, ang pagtapion sa mga kamot, nagsulti kini mahitungod sa diho gikan sa langit nga ginaministeryo pinaagi sa magtutuo ug sa buluhaton sa iglesia. Ang dihog ug ang pagtuo magdala sa pagpasa sa kaayuhan, pagbautismo sa balang espiritu, ug pinaagi sa dinihugan nga magbubuhat nga nagpasa sa gasa sa espiritu. Halos nga wala na kini karon niadtong mga wala na bautismohan diha sa balaang espiritu. Dili lamang buluhaton apan nagkinahanglan kini og pagtuo sa magtutuo nga aron makadawat. Kung ang walay sulod nga kamot itapion sa walay sulod nga ulo, walay mahitabo. Kinahanglan nato nga muhulat diha sa Ginoo. Ibabot pasabot, kung dili baptize sa Holy Spirit na nagtapion, wa gyud toy sulod. Tapos ang gitapionan, hungaw pod na. Ha? Andagong? Okay, I hope that helps you. No, so nanghinaot siya nga nakatabang kato kanato. Okay, in 2 weeks when I come back, we'll start on the resurrection of the dead. Yehey. No, so duha ka semana gikan karon kay magsugod ta sa pagkabanhaw sa mga patay. There's 2 resurrections. Adunay duha ka mga pagkabanhaw. You want to be in the first one because if you miss the first one, it's not good. Nung so ganahan jud ta nga maapil ta sa unang pagkabanhaw. Kay kung dili ta maapil sa unang pagkabanhaw, dako If you gyud. get resurrected in the second resurrection, that means you go to hell for all Kay kung eternity. naata sa ikaduhang pagkabanhaw bot pasabot ana didto gyud ta sa Galatik nga kalayo sa impyerno. So you want to be in the first So resurrection. ganahan jud ta nga maapil atong unang pagkabanhaw. Okay. Praise the Lord. Are you Like- ready to worship the Lord? Handam na mo nga modaig sa Ginoo. Hallelujah. Let's give God our full attention, palihug. Atong ihatag sa Ginoo ang ato ang tibuok nga atensyon palihog igsoon.